Dipit na po talaga siya. Matatalo na siya in last minute. Matatalo na po talaga siya in last minute. Ayan o. So, ibig sabihin dito, wala na siyang malulusutan pa. Wala siyang malulusutan. Ito mga idol, tingnan lang po natin yung mga ilang card dito para kay Martin. Pero bago natin umpisahan, shout out pala at maraming salamat kay Chika in Holland sa pagpadala sa atin ng super thanks. Maraming salamat sa iyo, ma'am. Malaking tulong na po yan para sa akin ang pagpadala nyo po o pag ano nyo po ng super thanks sa akin. Ngayon umpisahan na po natin yung kay Martin, pero mayroon na ako dyan. Ito kay Martin lang ito, hindi kay kasama si Saldi ko. Ngayon ilang card po kasi alam po natin kahit anong card na makikita natin dito, ang patutunguhan dito wala pa rin. Kahit sinong magagaling na manghuhula dyan, walang makikitang magandang card dyan si tungkol kay Martin. Puro hindi po talaga magaganda mababasa nila dyan. Dahil sa mga pangyayari, matindi po. Wala na pong lalabas din na card na maganda para sa kanya. Bukod na lang kung magbagong buhay siya. So ngayon, kuha tayo ng mga ilang card lang po mga idol. Para sa kanya. Mabilisan lang po ito. Wala na talaga mga idol, oh. Dipit na po talaga siya. Matatalo na siya in last minute. Matatalo na po talaga siya in last minute. Ayan, oh. So, ibig sabihin dito, wala na siyang malulusutan pa. Wala siyang malulusutan. Kaya yung nakikita natin ngayon, panay sagot-sagot na lang siya sa mga nagbabanggit sa kanya. Pero nasaan siya? Sa ibang bansa. Kung sa baga, nagpaplano yan kung ano po talaga ang kanyang gagawin para malusutan yan. Dahil dumadami na po yung sinasangkot na po siya sa katiwalian. Pero panay pa rin siya. Panay dipinsa sa kanyang sarili. Kaya hindi yan uuwi mga idol hanggat di maging maayos o hindi siya ligtas. Ngayon, pag nakita niyang ipit na po talaga siya at wala na po talaga siyang pag-asa, hindi na po yan uuwi dito sa Pilipinas. Hindi po yan uuwi sa Pilipinas. Parehas lang sila ni Saldico. Hindi na yan uuwi. Mga idol, totoo po yan. Kaya ngayon, panasalita pa yan, panasalita. Pero pagdating ng panahon yan, bigla na lang yan, manahimik. Pag nakikita niyang talagang wala na talagang pag-asa na kaya pa niyang dipinsaan ang sarili niya. Dahil mas dadami pa yung lalabas diyan mga idol, ng mga witness para madawit siya. Dadami pa yan. Madagdagan pa yan mga idol. Kaya sa tingin ko, wala na po. Kung na lang siguro kung magsisi siya. Diyan na lang po ang pag-asa. Pagka talagang mapatunayan na sangkot talaga siya. Wala na mga idol, talagang pinagtulong-tulungan na siya ng mga taong bayan. Tulong-tulungan na siya ng taong bayan, kulang na lang papaluin siya. Kulang na lang papaluin siya ng taong bayan kapag nakita harap-harapan. Kaya sigurado, nangamba na rin yan sa kanyang kalagayan ngayon. Takot umuwi, takot siya umuwi talaga. Pag nakikita niya talagang wala na. Hindi na uuwi yan mga idol. Sa dami ba naman ng pira niyan, kayang-kaya pumunta yan na iba't ibang bansa, kung saan-saang bansa doon tatago. Kayang gumastos yan sa dami ng limpak-limpak na pera niya. Sisiw lang para sa kanya yung mga gastusan na yan. Pero ang taong bayan, hanggat pa rin siya, hindi titigil sa paghahabol sa kanya para sa hustisya sa taong bayan. Tingin ko matindi na to dahil sigurado marami pang lalantad dyan. Maraming lalantad dyan. Sigurado yan.
At sigurado yan, hindi na po niya maiiwasan. Diyan na po ating sinasabi nila o sinasabi natin. Kung sino yung gusto magpabagsak sa taong malinis at walang ginagawa, walang mangyayari diyan kundi babalik po sa kanya. Yung gusto niyang mangyari doon sa taong na gusto niyang pabagsakin, sa kanya po yan babalik mga idol. Sa kanya po. At pag bumalik na sa kanya yan, sigurado pong tatamaan sa diyan. Dahil hindi tumalab ang kanyang mga ginagawa doon sa gusto niyang pabagsakin. Hindi tumalab, walang matatamaan, kaya siya ang babalikan ng karma at siya talaga ang matatamaan. At yung gusto niyang mapabagsak yung kalaban niya, siya ang babagsak mga idol. Ganun po ang karma mga idol. Saka ang pagkarma talaga tumama sa iyo, hindi mo yan maiiwasan. Kailangan mong harapin at pagsisihan ang lahat kung ano man ang nagawa mo. Pagsisihan mo, ganun na lang po ang pinakamaganda para maging malinis naman. Pero kapag tinataguan mo, nilalabanan mo, kahit alam mo nang talagang napakamali na nagawa mo, wala pong mangyayari. Wala. Talagang sirang-sira po ang pangalan niya. At hindi lang pangalan niya, sigurado damay pa ang pamilya, di ba? Di ba? Damay pa. Kaya grabing paraan ang ginagawa niya kung paano po talaga malulusutan ngayon itong napakalaking dagok na problema na harapin niya. Dahil hindi lang isang tao ang nagsasalita, hindi dalawa, marami, at iba dyan hindi pa basta-bastang tao, politiko, matataas na katungkulan sa gobyerno. Kaya ngayon, hirap na siya. Nag-iisip na ngayon kung saan siya pupunta, saan dalhin mga pira, yan na lang. Wala na, nag-iisip na kung ano na ang gagawin sa pira niya. Tambak-tambak na kasi. Hindi na niya alam kung anong gagawin niya sa pira niya. Sobrang tambak na, halos umaapaw na sa tataas pa sa ulo niya. Nag-isip kung saan niya dadalhin yung pira na napakarami. Nag-iisip po siya. Kung totoo po lahat yung mga aligasyon na talagang ang dami pong naghahatid sa kanya ng limpak-limpak na pira sa bahay niya. Kung totoo po talaga yon, ayan ang pira, napakarami. Hawak-hawak niya. At hindi niya alam ngayon kung saan niya ngayon itatakbo yan. Nag-iisip siya kung saan itatakbo. Baka mapatunayan na totoo ang mga aligasyon. Sa bagay ngayon, nasisecure na po niya yung malalaking pira na hawak niya. Kung mapatunayan siya, wala yan, mahirap habulin yan. Mahirap habulin. Kaya, ngayon, hindi pa yan siya uuwi talaga. Naghahanda yan. Wala, nakahanda na sa kanya yung masikip na daan. Dadaan na siya ngayon sa mga parang butas ng karayom para malusutan kapag naakusahan talaga siya. Kaya napakahirap na po niyang lusutan yan kapag lalong lumalakas yung ebidensya laban sa kanya. Lalong lumalakas, lalo na niyang malulusutan. Kaya sinasabi natin dito, mahihirapan na siya lumusot. Mahihirapan na siyang lumusot. Ang gagawin niya, magsisi na lang. Kung talaga may ginawa siyang masama, magsisi siya para mapatawad siya. Ayan. Nag-iisip pa rin siya ng kanyang kinabukasan. Nag-iisip pa rin siya ng kanyang mga pangarap. Biruin mo yan. Ang dami ng salita pero iniisip pa rin, pero walang patutunguhan. Kahit sino maghula dyan, mga idol, pinakamagagaling na manghula dyan, malabong makakita ng magandang hula yan sila kay Martin. Wala na. Ang daming pira na kukuha pero taob. Ano yung ibig sabihin ng taob? Bagsak. Bagsak mga idol. Bagsak. Yan ngayon ang nagbibigay sa kanya napakalaking problema. Yan ngayon ang nagbibigay
sa kanya na napakalaking problema sa buhay. Ginawa niya, harapin niya. Kung talagang totoo ang mga okasyon, dapat anuhin na lang yan. Tanggapin niya kung ano man ang mga parusa. Pero tingin ko hindi. Hindi na yan magpapakita mga idol. Paingkis na talagang ipit na ipit siya at alam na niya wala nang malusutan. Hindi na po yan uuwi. Maraming mga ganyan mga idol. Pag nakita nilang alanganin sila, hindi na uwi. Punta lang sa ibang bansa, sa daming pira ba naman eh. Hindi na uwi. Ganun lang po ang ginagawa nila. Hindi lang po yan mga ganyan. Marami na pong gumagawa ng ganyan. Kaya sanay na po, kita mo. Ang ganda ng upo. Kasama ang mga kayamanan. Ganda ng upo. Kain-kain. Paano-ano lang. Relax lang. Sa dami ba namang naipon na pera eh. Tambak eh, kahit saan ka pumunta, kahit anong gusto mo, magagawa mo. Pwede ka magbayad ng tao, kahit sino dyan. Yung mga nabibili ng pera, ay sigurado kayang-kaya niyang bilhin, kahit na magkano. Ganun, kalakas ang influensya niya. Nang dahil sa pera. Pera. Kaya ang mga tao bumuboto dyan sa kahit ayaw nila nang dahil sa pera. Dahil sa mga natatanggap na pera, kasi pag hindi sila bumoto, may listahan. Pag hindi na sinakita ang mga listahan nila doon, at lalong-lalo na hindi mananalo yung politiko sa lugar nila, matatakot silang hindi bayaran. Kaya sigurado kahit hindi nila gusto yung tumatakbo, mapilitan silang iboboto dahil dito. Dahil sa pera, pera talaga. Kaya ang ginagawa nila, hakot ng pera para pambili ng boto. Lalo na malapit ng 2028 at kapag nakapagtakbo siya o nakakatakbo siya, handa na napakaraming pera na pambayan. Kung hindi siya babagsak ngayon at kung hindi siya mahuhuli. Kung totoo ang mga aligasyon na, hindi natin sinasabi na totoo talaga dahil wala pa siyang inamin, mahirap na, baka mamaya mayari tayo. Oh, grabe, ang sa dami ng achievement daw, nasa kadiliman pa rin ang nasa isip niya. Puro pa rin ang napakaitim ang budhi niya habang tumitingin sa mga nakuha niyang mga kayamanan, ano-ano pa diyang mga materials, mga bahay, ano-ano pa na mga property. Tinitingnan niya, ang dami nito. Ang kaya naisip na walang puting naisip sa budhi, kundi puro itim. Puro itim ng dahil sa kayamanang na ipon niya na sobrang napakarami na. Di na kayang ubusin habang buhay, habang nabubuhay siya. Ito mga idol, naiipit na po siya. Kahit sabihin natin na sobra-sobra ang kanyang pera, naiipit na po siya sa 2 puste. Niipit na po siya. Ngayon, pag bigla niyang mabitawan yan, siguradong pit-pit siya. So ngayon, nag-iisip kung paano niya yan mabibitawan o maiiwasan para pag nagdikit na yung 2 puste, sigurado pit-pit siya at yan ang katapusan niya. Kaya ngayon, grabe pang pag-iisip niya kung paano talaga niya malusutan. Hindi yan basta-basta susuko mga idol. Hindi yan basta-basta amin. Maniwala kayo sa akin. O kita mo, dito na, sumasayaw na siyang unti-unting nahuhubaran. Hinihintay ng may 2 sungay. Unti-unti na siyang nahuhubaran at hinihintay ng 2 sungay hanggang maubos kung ano man mayroon sa kanya. At yung 2 sungay nga naghihintay sa kanya, yan ang talagang makinabang sa kanya dahil hindi po magbibigay ang 2 sungay na yan sa iyo na kung ano man natatanggap ng akala mo grasya. Hindi po yan siya magbibigay kung walang kapalit kang ibibigay din. Karamihan ang ipapalit yan,
yung kaluluwa mo ang kukunin niya para madagdagan ang kanyang mga kampon do sa kanyang kaharian. Ganyan yan. Saka makakita demonyo, magbigay ng akala mo grasya daw, grasya dahil limpak-limpak. Pero nakuha mo sa masama, wala kang patutunguhan dyan. Kundi ang punta mo dun sa dalawang sungay na hari ng kadiliman. Naghihintay doon para magiging kampon kanya. Pero kung ang nagbigay sa iyo galing sa Panginoon at kumita ka dyan sa malinis na paraan. Sa malinis na paraan, wala kang inanong agrebyadong tao, wala kang nilulukong taong bayan, kahit gaano pa kayaman ang pira mo. Hindi babawiin ng Panginoon yan. At kailanman, hindi siya nang hihingi ng kapalit na mga binibigay niya sa grasya sa tao. Kahit kailan hindi po siya nang hihingi ng kapalit. Hindi kagaya ng dalawang sungay na yan, magbigay ng akala mo'y grasya kuno, pero ang kapalit niyan ay yang kaluluwa mo, dadalhin niya sa kanyang kaharian at gagawin niyang alipin. At doon na mahirapan ang kaluluwa mo, hindi mo makikita doon ang kayamanan mo at ang sarap sa buhay mo dito sa ibabaw ng mundo. Walang kotse, walang magandang bahay, walang aircon, kundi masalimuot na lugar. Masalimuot, wala kang peace of mind, magulo. Dahil binigyan ka ng pagkakataon dito sa Panginoon na maging maayos ang buhay mo, maging masaya ka, gumawa ka ng maayos, pero sinasayang mo. Kaya yan ang inahantay ng dalawang sungay para sa kanyang kaharian. Ito, may pahirapan naman ako dito sa kaharian ko. Hindi magkakaroon ng peace of mind. Talagang magulo ang isip pagdating doon, hindi ka mapakali. Kaya saan ka makakita ng masarap na pakiramdam doon, kundi puro mahirap ang mararamdam mo. Hindi ka komportable. Ganon po ang mangyayari dyan mga idol. Ganon po. Kaya nasa inyo na po kung maniniwala kayo dito. Kung maniniwala kayo hindi, huwag lang po kayo sana magagalit dahil nagtingin lang po dito sa tarot card. Kung gusto nyong tumingin ng mga magagandang hula, doon kayo sa pinakamagaling. Makikita nyo doon ang mga hula nila, kung anong hula nila, kung hinulaan nila si Martin. Makikita nyo doon. Mas maganda siguro doon kung doon kayo, kung alanganin kayo dito. Dahil yung sa akin ito, di naman talaga ako araw-araw naguhula. Pag nakikita ko lang talaga dapat basahan to kung ano ba talagang lalabas ito. Saka po ako nagbabasa. Pero pag wala, content lang po ako ng iba. Tungkol pa rin dyan sa politika na yan, ng mga balita na yan. So, nanguna mga idol, maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa suporta nyo at panonood nyo. Lalo lang po kay Chika in Holland, maraming salamat po ma'am sa pinapadala mong super thanks. At kung nagustuhan nyo po itong video na to, huwag nyo sanang kalimutan mag-like. At sana po, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa akin, sana po suportahan nyo po ako. So, isa-subscribe nyo po ako. So, yun lang po. Maraming salamat sa inyo at ingat po kayo.